Alam na naman namin na malaki na binayad sa'yo dyan. Biruin mo, 5,000 ka a day dyan siguro, no? Para manira ka ng tao. Hindi ka naman inaano ni SB. Bakit pilit-pilit mo siya sinisiraan? Bakit si SB lang lagi nakikita mo? Akala ko ba hindi malakas? Bakit kailan bakakal mo yung bunganga mo? Ano ba? Alam na namin na malaki binayad sa'yo ng amo mo. Bakit araw-araw ka putak ng putak? Ikaw yung maingay. Alam mo, ikaw yung maingay. Aba, level up ha. Dati pa comment-comment lang. Diba? Ngayon naka-video na talaga. Oo, sige. Yung paratang nyo sa akin, yung sinabi nyong malaking bayad ni Isko sa akin. Sige, sasagutin ko lang. Bayad nga ba ako ni Isko? At magkano bayad sa akin? Pero sige, syempre, gusto kong malaman nyo bakit ko ginawa yung pag-iingay sa social media. Bakit ko ginagawa yung pag-survey. So balikan natin, punta kayo sa profile ko, i-scroll up nyo at tignan nyo kung ano unang-una kong mga pinopost about kay Isko. Alam niyo po ba ang mga pinopost ko about kay Isko? Noong October 8, nag-file po siya ng COC doon sa may SM. Andun kami, pumunta kami. So after noon, pinopost ko sa TikTok ko yung mga video ko kay Isko, mga video pinopost ko. So nag-viral po siya. So ngayon, ang daming comment, grabe no, ang daming comment. So grabe ang daming comment. Boy Binta, magnanakaw, kurakot, iskurap, lahat-lahat ng comment talaga. Sobrang dami. So syempre ako bilang isang uploader, nagulat ako sa comment nyo kasi below the belt talaga. So wala akong idea kung paano ko sagutin yon. Kasi ayoko naman lang sumagot through video sa mga comment nyo. Ang ginawa ko, nagre-research po ako sa YouTube, hinahanap ko po yun, yung mga comment nyo na sabi nyo walang nagawa. So hinahanap ko po yun, ano bang mga nagawa ni Isko? So yun po yung reply ko, yung mga video niya. So ganun pa rin yung comment nyo, sobrang tindi, was palala ng palala. So sa madaling salita, halos ina-upload ko na lahat ng mga achievement ni Isko, accomplishment, mga award, lahat yun po yung mga ina-upload ko. Pero yung comment nyo, same pa rin. Sobra pa rin, below the belt talaga. So, tawag doon, syempre ako, bilang isang nag-upload, magtaka ako bakit ganun kasi yung mga comment nyo na sa totoo lang hindi naman talaga totoo. Meron pa akong kwento ha. Muntikan pa akong mag-switch to SB talaga. Kasi bakit? Meron akong kaibigan na nag-send sa akin ng video na nung na-interview siya, nagpa-auction siya na mga sports car niya. Interview siya ni OG Diaz, di ba? So, sinend sa akin ng kasama ko sa church yun. So, ngayon, ang ginawa ko, pinanood ko. Habang pinanood ko, unti-unting, parang lumambot puso ko. Parang okay to sa SB So, ganun. So, I decide na mag-SB na talaga ako. Kasi parang nakita ko, totoo kaya ito? So, parang na ano ako. So, kinabukasan, napanood ko po yung interview niya doon kay Philippine Star na binanatan niya si Yorme. Yung sinabi niyang maraming binibenta, nagkaroon ng bahay sa Alabang, sa BGC, yumaman dahil sa pangungurap. So nung narinig ko po yun, sabi ko, ay, anong klaseng leader ito? Kasi ang sabi niya, sabi ni ganito ganyan, ganun ang pagkasabi niya. So iniisip ko, anong klaseng leader to? Napakaano naman pala nito, weak leader to. So naniwala sa sabi-sabi, hindi inaalam ko ano talagang totoo. So doon ako nagsimula, nag-ingay. Kasi kapag hindi mo tayuan yung katotohanan, matatakpan ng paninira. Naawa ko syempre kay Isko kasi syempre sinisiraan ng mga followers ni SB, tapos si SB din bumabanat, di ba? Ginamit ni SB yung yaman niya para laitin si Isko, minamaliit, di ba, sinisiraan. So syempre as a followers ako ni Isko, naawa ako, nasaktan din ako kasi syempre wala namang katotohanan, di ba? So yun, dahil doon binanatan ko si SB talaga. Binanatan ko siya. Meron pa akong unang upload na nag-viral yun ha. Nag-viral talaga. Ang daming views noon. Ni-report, ni-remove ni TikTok. So after 3 days na pag-isipan ko, sabi ko ipagpatuloy ko ba yung tira kay SB. Tuloy-tuloy ko yun. Pinagpatuloy ko yun. Binabanatan ko si SB. Titira ko siya. Actually hindi naman ako nanira real talk lang. Diba? So pang-aasar lang. So mas lalong naaasar yung mga total SB. Lalong naaasar. Nawa ako, makiusap ako. I-unblock mo na ako SB para makita ko naman yung mga post mo, yung official account mo. I-unblock nga ako ni Sam Brisosa Oo. So yun nga,
dumating sa punto na mas tumitindi yung ano talaga, tumitindi yung pag-iingay ko. Kasi tumitindi din kasi yung mga comment nila. Di ba, sobrang below the belt na, nahawa talaga ako kayo sa ginagawa nila. So, ang nangyari, maraming mga comments sa akin, pati na mga pamilya ko, ako, ang dami nagbisi sa akin, daming lahat ng paninira mula 1999, 1998, nung konsyal pa si Isko, hanggang sa naging vice mayor, lahat ang daming nagsisend sa akin na paninira talaga. Geto ganyan, geto ganyan. So sabi ko, hindi ako naniwala sa inyo. Mas paniniwalaan ko kung ano yung nakita ko at nasaksihan ko kay Isko ngayon sa akin. So, yun na nga, sa madaling salita, no, hanggat lumalim yung pagtira ko kay SB. At tuloy mo lang naman yun eh. Tuk lang naman yun eh. Hanggang lumalim, pag-aasar lang. So, meron siya mga followers na nakiusap na tigilan ko na. O, syempre sabi ko, sige, tigilan ko yun. Pero, tigilan nyo muna si Isko. Kasi pag di nyo tigilan si Isko, mas lalo akong mag-ingay. So, sa madaling salita, hindi naman din na nagtuloy-tuloy. Yan, nawawala sila. So, tumigil po ako. So, sagutin ko po yun. Bayad nga ba ako? At magkano binayad sa akin? Sige, aamin ako ha. Ang aminin ko, hindi po ako bayad. Kusa ko lang po itong ginagawa. Bakit ko ginagawa? Kasi gusto kong magkaroon ng magandang leader na maayos. Di ba? Yun lang. Bakit ko naman ginagawang pag-iingay? Yun lang. Siyempre, pag walang tatayo doon sa paninira sa kanya, yung kabutihang nagawa niya, unti-unting mawawala, mabibrainwash ang tao. So, kaya kami nag-ingay dito sa social media kasi ipaglaban namin ang kabutihang nagawa niya at ang nagawa niya. So, yun lang. O, alam nyo na, ang totoo, hindi po ako bayad. Ha? Dapat nga, hindi ako bayad ha. So, maraming salamat dahil tinapos yung video. I love you with the love of the Lord.